Magandang araw sa inyo lahat mga kabinas. Again, welcome back to my YouTube channel, AK Fishing Adventure. So ngayon, magbibigay naman ako ng konting tips mga kabinas about sa fishing reel natin, kung ano dapat natin gawin pagkatapos natin mag-fishing. Tingin ko malaking tulong to sa mga katulad ko mga kabinas na hindi makabili agad ng fishing reel. Nakakatulong din to sa mga nag-umpisa pa lamang sa pag-fishing mga kabinas, at saka lalo na din sa mga anglers na katulad ko na mga mamurahing fishing reel lang yung ginagamit. Sa mga anglers na may kayang laging bumili ng mga fishing reels, okay naman na hindi nyo gawin mga kabinas. Ayan, so mag-umpisa na tayo. Tapos ko lang mag-fishing mga kabinas. So ang gagawin natin ngayon ay huhugasan natin yung fishing reel natin. So dapat talaga mga kabinas, katapos natin mag-fishing, huhugasan natin agad. Hindi natin patuyuan yung maalat na tubig dito sa ating fishing reel. Dapat huhugasan natin agad. So ang natin gawin mga kabinas, higpitan natin yung lock rod. Yan. Para hindi makapasok yung tubig dito sa drag washer niya. Tapos tatanggalin natin to. Tatanggalin natin sa fishing rod natin. Yan. So yun, natanggal na. Tapos nakalock drag na. Ayan. So paghugas natin mga kabinas, pag ganun nakatayo siya, para hindi makapasok yung maalat na tubig dito sa loob. Yan. Pag ganun lang mga kabinas, nakatayo lang. Ayan. Gamit ito mga kabinas ganito. Pag mayroon kayo nito, mas maganda. Ganun lang. Kung kailangan talaga mga kabinas, hugasan talaga natin agad pagkatapos natin pag-fishing. Hugasan natin maigi yung roller niya. Pumasok yung ano nito, yung maalat na tubig. Ayan. Tapos yung spool mga kabinas, ganun mo lang para matanggal yung maalat na tubig. Mag-ikot. Ayan. Ganun lang mga kabinas. Hugasan talaga ng maigi. Kasi ano mga kabinas, pag hindi mo masyadong mahugasan yung linya mo, lalo pag naka-reel line, so nag-absorb yung maalat na tubig. So ang mangyayari yan mga kabinas, masisira yung spool ng fishing reel mo. Pag may asin pa dito sa loob, ang mangyayari, sisirain ng asin yung spool. So ayan, ganun lang mga kabinas. So hugasan mo lang ng maigi mga kabinas yung reel line. Ayan. So hugasan mo talaga ng maigi. Okay na po yan mga kabinas. Ganun mo lang. Pagkatapos, kuha tayo ng tissue. So ayan, nahugasan natin ng maigi mga kabinas. So kailangan talagang hugasan ng maigi yung fishing reel natin mga kabinas. So yun, pagkatapos nating hugasan, punasan natin ng tissue. Maganda yung tissue na ipupunas mga kabinas kasi tanggal talaga yung tubig. Yan. So yun. Ayun, natapos natin punasan mga kabinas. So mas maganda din mga kabinas yung gawin natin na kung may blower kayo, maganda talagang i-blower mo para matanggal yung mga tubig sa mga sulok-sulok. So yan. Pagkatapos mga kabinas, ibabalot ko ng tissue. Balutan mo ng tissue,
Pagkatapos kinabukasan, doon mo na i-apply yung oil. Meron akong video niyan mga kabinas. Dapat lagyan mo rin ng oil yung mga parts sa reel na dapat lagyan ng oil. Katulad dito sa arm, sa roller niya, dito sa power knob niya, then dito din sa dito. Madaling kalawangin to mga kabinas pag mga mamurahing reel lang. So ayan, ayun. Basta huwag lang kalimutan maglagay ng oil mga kabinas sa mga parts ng reel na dapat lagyan ng oil. So ayun mga kabinas, yun lang po yung dapat natin gawin. Simpleng tutorial lang mga kabinas, pero malaking tulong na yun sa mga fishing reel natin, na papahaba konti yung buhay ng ating mga fishing reel. Sana huwag yung kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel mga kabinas. At saka pakiclick na rin yung notification bell para lagi update kayo sa mga video na darating pa. So yun, thank you for watching.